Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Solana ngayon pong January 23 taong 2025. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Solana. Yan, itong mga nakalipas na araw, particular po nitong January 14 hanggang January 18 ay mapapansin natin na nakaranas po siya ng matinding price surge dito. Yan, mabilis pong umangat ang kanyang presyo. Yan, mula po sa support natin dito na 185 ay umabot po siya rito sa 272.52 na major resistance. Pero yan, umangat po yan dahil po sa Trump meme coin. Yan na isang meme coin na ito po ay nailabas gamit po ang Solana blockchain. Kaya ayan, nagpump po talaga ang Trump meme coin at hinatak niya itong si Solana. Kasi yan nga, ginamit ang kanyang blockchain. Kaya ngayon ay inaasahan po natin na magpapatuloy po siya sana sa kanyang pag-angat at maaari po niyang akyatin yung 372.79 na major resistance natin. Kaso ang nangyari po ay nauntog na po siya rito sa ating major resistance dito sa presyo 272.52. Ayan, nung sumunod na araw, noong January 19, ay talagang sinubukan po talaga niya na basagin or lampasan yung ating major resistance dito. Yan, ilang beses na po niyang pinatamaan ito. At maging kahapon ay pinatamaan na naman po niya ito. Yan, pero nauwi po ito sa kanyang pagkakauntog. Yan, nauntog lamang po siya at napaatras yung mga presyo at nagsara dito sa ilalim ng ating major resistance na ito. Sinyalis po yan na hindi po kaya ng pwersa ni Solana na basagin ito. Maski bullish po yung ating mga indicators dito, ayan, ang ating House Rate Indicator ay nagpapakita po na bullish ang momentum ni Solana. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito. Yan, mga kulay blue na QQE bar formation. Ayan, bullish. Pero kaso ay hindi po talaga sapat ang bullish pressure or pwersa ni Solana para ayan, basagin at lampasan ang ating major resistance dito. Kakailanganin pa po niya ng sapat na pwersa para malampasan ito. At ngayon nagre-reflect po yung pwersa ng mga buyers dito kay Solana. Mapapansin natin dito na halos magkakapantay yung mga nabuong sukat ng ating QQE bars simula po noong January 19. Ayan, dito po sa candlestick na yan. Mapapansin natin na halos magkakapantay na yung mga sukat. Sinyalis po na hindi na po nadadagdagan yung pwersa ng mga buyers o yung mga bulls. Kaya tumigil na lamang po siya rito. Ayan. Nakaranas po siya ng struggle dito. Kaya hanggang dito na lamang po yung inabot ng market price ni Solana. Pero bantayin pa rin po natin yan. Kasi kung sakaling nag-umpisa na naman pong lumaki yung sukat ng mga QQE bars natin dito, ay dito ko po masasabi na malamang ay dito na po magagawang basagin ni Solana ang major resistance natin dito at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ayan, yan po talaga yung nakasalalay po talaga sa ating major resistance na ito, ang pag-angat ni Solana. Ayan, kung sakaling mababasag po niya ito ay ayan, dito ko lamang po masasabi na aangat siya papunta rito sa sunod na major resistance natin kung saan ay meron po tayong nakaabang na isang sell pending order or take profit. Yan, itong nakalipas po pala na araw ay ayan, nakabili po ako rito sa presyong 250.29. Yan, nakabili po ako dyan. At dahil dyan ay base po sa ating strategy ay kapag nakakabili po tayo ay kailangan po nating palitan agad yan ng sell pending order. Yan, kapag nakapag-buy tayo, pinapalitan po natin agad yan ng sell pending order. Kapag na-trigger naman yung ating sell pending order, ayan, at nakapagbenta tayo, ay kailangan naman nating palitan ng buy pending order. Katulad po ng nangyari dito. Kahapon ay nagawa po niyang abutin yung ating sell pending order dito.
Yan, kaya nakapag-take profit po ako dito. At gaya ng aking sinabi kanina, ay base sa ating strategy, ay kailangan po nating palitan agad yan ng isang buy pending order dito. At ngayong araw na ito, ay ayan na nga, na-trigger na naman ito. Kaya, ayan, pinalitan na naman po natin yan ng isang sell pending order dito. Kaya yan po ang aking update sa ating trades dito kay Solana. Ngayon ay sa tingin ko ay magpapatuloy po. Maaari pong magpapatuloy itong si Solana sa kanyang pagko-consolidate dito malapit sa yan po, dito po sa ilalim ng ating major resistance na ito. Ayan. Kapag ganito po, kapag nananatiling ganyan pa rin po yung nakikita natin sa nabubuo sa ating mga QQE bars, yan, kapag nagpatuloy po na pantay-pantay yung mga QQE bars natin, ay magko-consolidate po. Patuloy pong magko-consolidate dito ang market price ni Solana. Kaso kung pag lumiit naman yung sukat ng mga QQE bars natin, is malamang ay babagsak itong si Solana para magkaroon ng correction dito sa mas mababang support levels. Yan, maaaring dito po sa 222.30 at possible na rin dito sa 210.19 kasi ito po talaga yung sunod na major support natin. Kaya, ayan. Ngayon ay pagdating po sa ating pattern ay medyo may nakikita po akong malaki-laking pattern dito. Yan, medyo malaki-laki po yung pattern natin dito. Yan, isa pong pattern ayan. Wedge pattern, ascending wedge pattern. Pero yan, dahil sa sobrang laki po ng pattern natin dito is yung tutukan na lamang po natin is yung mas maliit na pattern, which is isa pong channel pattern. Ayan yung kanyang upper portion. Ayan, at ito naman yung kanyang lower portion. Ayan, adjust lamang po natin yan. Ayan, kinuha po natin yan sa rejection dito sa upper portion. Dito po yan. At saka yung latest rejection dito. Kaya nabuo yung ating channel pattern dito. Kaya possible po na sa mga paparating na araw ay dito po magko-consolidate ang market price ni Solana. Yan. Pero dahan-dahan po siyang aangat. Sa ganitong pattern ay isa po itong ascending channel pattern, which is kung magko-consolidate po siya or patuloy po siyang magko-consolidate dito sa loob, ay ayan, dahan-dahan po siyang aangat. Yan, magkakaroon siya ng mga rejections, yan, or rejections dito sa upper portions, tapos rebound dito sa lower portion. Yan, pero sa kabuuan ay unti-unti po siyang umaangat. Kaya ayan po muna yung gagamitin natin na pattern. Pero kung pag nagkaroon siya ng breakout dito sa lower portion, ay syempre bearish breakout po yan at possible po na babagsak siya sa mas mababang presyo. Kung pag dito naman po siya nakaranas ng breakout sa upper portion, yan, mataas po ang kanyang posibilidad na magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Yan, or magkakaranas siya ng mabilis na pag-angat sa presyo. At malamang baka mararating niya kaagad yung ating major resistance dito sa 372.59. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.